Sa wakas mga brothers, naglabas na ang Suzuki Motorcycle Philippines ng mababang cc ng kanilang kilalang adventure bike na may model name na B-Strom 160. At ito nga ang pag-uusapan natin sa ating walk-around review. Pero bago tayo magpatuloy sa ating usap, baka naman po gusto nyo suportahan ang ating YouTube channel. Maaari po kayo mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung dito kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na po kayo at i-share naman ang ating episode. So mga brothers, let's go! Sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alam nga ng karamihan mga brothers pag sinabing Suzuki B-Strom, isa nga itong big bike na adventure bike. Kaya naman sa presyo, siguradong may kataasan din. Pero this time around, pinasok na rin ng Suzuki ang small displacement adventure bike. Kaya naglabas sila ng maliit na displacement ng makina nang sa ganon mas maraming maka-afford ng kanilang kilalang adventure bike na ito. Dito nga sa harapan mga brothers makikita natin na nire-retain pa rin ng Suzuki ang kanilang design pagdating sa kanilang B-Strom series. Talagang mapipil mo na premium looking yung motorsiklo na meron siyang non-adjustable dito na clear windscreen. Tapos ang ilaw niya, projector headlight na yan mga brothers. At saka yung tuka talaga ng B-Strom. Ito yung nagdadala rito. At syempre pagdating din sa color scheme niya di ba? Para sa akin itong dilaw ng Suzuki, ito yung pinaka parang classy yung mga sinauna nilang kulay ng araw, no? At ito mga brothers, meron tayo ritong front telescopic port na mahaba po yan mga brothers. At syempre pa, ang fender natin dito, nang chinek ko ito personally, very flexible po yan at hindi basta-basta magsha-shattered. At ito mga brothers ay merong dual sports tire na gulong na meron tire size na 100 by 80 at 17 inches na wheel mag. Syempre pa naka-tubeless na rin ito. Habang meron tayo ritong front disc brake na dual caliper pagdating sa preno. At ang maganda pa rito, naka-ABS pa yan mga brothers para sa safety natin sa preno. Pagdating dito sa rear portion mga brothers, napaka-premium ng pagkakadisenyo ni Suzuki. I mean para sa akin, very unique yung ginawa nilang body design dito sa kanyang tail, no? Meron nga tayo rito mga brothers na LED na tail light. And of course, meron din tayo ditong turn signal lights na pinaiilaw na rin yan ng LED. At syempre pa, yung fender natin dito, dalawang part po yan. Meron siya ritong tar hugger at syempre yung pinaka mismong rear fender ng motorsiklo. With the LED lights na rin para sa kanyang plaka and reflector po. Yun lang, wala siyang side reflector. Ngunit ganun pa man, napakalinis ng kanyang underneath dahil nga po naka-monoshock ang ating rear suspension dito. At samahan pa yan ng upright position ng kanyang single exit na muffler. All black po yan at naka-high tempo ang color. Makikita nyo naman na talagang secured ang kanyang muffler na hindi tayo mapapaso dahil binalutan na ng muffler guard or heat guard yung kanyang mismong tambucho. Tsaka yung tapakan dito ng pillion at tsaka rider, combination po yan ng aluminum at tsaka rubber. At para sa akin nang nakita ko to in person, quality na yung ginawa rito talaga ng Suzuki na sulit sa presyo, no? Naka-disc brake po ang likod natin dito na preno at ang kagandahan, meron din siyang ABS mga brad. So it means dual channel po ang kanyang ABS. Para naman dito sa gulong, meron itong tire size na 130 by 70 at 17 inches wheel mags. Of course, naka-tubeless na rin ito. Gusto ko rin dito yung ginawang style ng Suzuki pagdating sa mags niya. Two-tone po yung kulay, silver and black. And then parang pang-spin siya, yung mga spinner na pinaiikot. Parang ganun yung dating sa akin. Alright? And then meron tayo ritong split grab bar. Ayan, siguro ito pwede natin papalitan nito ng grab bar na customized para malagyan natin ng top box at saka side pannier para naman malagyan din naman natin ng side top box. So, di ba? Para ready ka na sa isang matinding long ride. Going naman dito sa kanyang side profile, talagang dito mo makikita yung ganda ng motorsiklo. Para sa akin, mas appealing siya pag tinitignan mo na siya inside view, no mga brad. Kasi yung kulay na ginawa na combination dito ng Suzuki pagdating sa kanilang B-Strom na dilaw at asul, ay talaga ang ganda ng
partner nila, no? And then meron tayong Suzuki letterings dyan sa tangke, and then sa tuka niya nandyan yung V-Stram 160. Dito naman sa rear portion, stylish na decals na lang ang ginawa rito ng Suzuki Philippines, mga brad, no? At going dito sa kanyang manibela, mga brothers, meron tayo ritong digital meter na makikita. Bilog po ito, mga brothers, no? Sa ibabaw may indicator siya na left and right. Yan, nandyan yung neutral indicator, high beam indicator, engine check, at saka yung kanyang ABS. Going naman sa mismong meter niya, meron tayo diyang RPM, speed meter, good thing meron siyang clock, ang ating odometer, gear indicator, ayan, yung mga basic lang naman. Then sa baba meron siyang set at saka adjust kung gusto nyo pong baguhin, especially yung time, no? Meron tayo ritong uprise na manibela, mga brothers, at syempre yung mga switches natin dyan together with the USB charging port. Okay din sa akin yung stock nito na side mirror, kahit wag na kayo magpalit kasi ang ganda niyan. Tsaka standard po yan, no? Pero kung maselang kayo, pwede nyo palitan. Pero ako advice ko, lagyan nyo ito ng handguard para mas maging adventure style ang datingan niya, mga brothers. Alright, mga brad, pag-usapan natin ang kanyang riding ergonomics. For the reference, I'm only 5'4" lang po at may reach lang po ko o haba sa braso na 20 inches at skinny lang po tayo na rider. So ganyan po ang itsura, no? Meron nga itong taas pagdating sa kanyang seat height na umaabot ng 795mm. Basta po 800 below, kayang-kaya natin yan i-manage. Mga 5'4", yan 5'3", 5'5", sigurado hindi kayo mahirapan. Titingkayad kayo rito pero hindi naman tiptoe. Ang gusto ko pa rito, yung kanyang ilalim o yung kanyang ground clearance is mataas, 160mm. So above minimum siya na 140, di ba? And then meron tayo ritong kabuuang bigat na 148kg. Wet weight po yan o yung kanyang total weight. It means nandyan na po yung engine oil at saka yung full tank ng gasolina. And speaking of gasolina, mga brothers, meron nga itong laki na 13.2 liters fuel tank capacity. Malaki-laki ito. Tapos may claim po rito ang Suzuki Philippines na kaya nito makatipid ng 50 km per liter. Aba, tamang-tama ito ngayon na krisis sa gasolina, mataas ang presyo ng litro dahil napakatipid nito. So sa mga gusto mag long ride, ideal talaga ito gamitin. And of course, upright po ang ating riding position dito, kaya naman komportable tayo kahit maghapon pa na takbuhan. Alright, mga brad, pag-usapan natin kung ano ang makina ang meron sa motorsiklong ito. Meron nga itong 162cc to be exact. Single cylinder, single overhead cam po ang cam profile with that 2 valve. Of course, kaya nitong maka-generate ng 14.8 horsepower at 8,000 RPM. At sumisibat po ito ng 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Pagdating sa cambio, meron siyang 5-speed manual transmission. Ang pattern po niyan is 1 down, 4 up. Habang meron naman po tayo ritong boring stroke na 60 by 57.4mm. At pagdating sa kanyang compression ratio, mababa lang po ito na 9.6:1, kaya po naka-air cooled ang kanyang cooling system. So hindi naman ibig sabihin na hindi siya pwede sa long ride. Pwede po yan. At ang kagandahan, pag air cooled, less maintenance ka kumpara sa liquid cooling. Syempre pa, naka-fuel injected nga ito, kaya naman sabi ko kanina, matipid ito sa gasolina. Meron nga itong suggested retail price na 146,000 pesos. Aba, napakababa at napakasulit, no, para sa isang Suzuki bike, no. At ito, mga brothers, kung gusto nyo pong kunin sa ating online financing, meron po itong minimum down payment na 21,900 pesos. And for 3 years, mga brothers, meron po kayo ritong monthly na huhulugan na 6,427 pesos. At rebated na po yan, mga brad. So kung interested kayo, mga brad, maaari po kayo mag-PM sa ating Facebook page. Yan po ang Sork Moto, o kaya naman mag-call and text sa ating cellphone number para ma-assist ko po kayo kung nais nyo po mag-apply sa ating online financing. Yan po ang Cebuana Finance, no? At syempre pa, mag-comment naman kayo ng yes at sama nyo na rin ang inyong location kung nagustuhan nyo po itong bagong adventure bike ng Suzuki. Ito nga yung V-Stram 160 2026 model. So once again, ako po si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright.